napakabuti ng Diyos dahil ang Diyos ang may akda ng ating mga buhay. At mula sa oras na ito, tayo mag-upisa ng gawain sa huling araw na ito. At pakinggan natin kung ano naisabihin ng Diyos sa atin. No? Dahil darating tayo sa punto ng buhay na ito. Meron salita sa Biblia, sa Proverbs, mas maigi raw uma-attend ng ganitong lugar kaysa sa mga kasiyahan. Kasi darating din daw ang araw na tayo pupunta sa lugar na yan, ay pinauunawa at pinaalam ng Diyos na nais niya tayong makasama. Amen po ba yun? Sige po tayo tumayo at mag-upis ang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, aming dakilang Diyos, Ama, salamat po sa iyong kabutihan. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin lahat. Ikaw ang Diyos na nakatanaw sa amin araw-araw. Ang bawat araw na lumilipas sa amin ay mula sa iyo, Panginoon. Without you, we are nothing, O Lord God. Ikaw po ang dahilan, kaya po kami namubuhay sa bundong ito. At ikaw rin po ang dahilan upang malaman namin, bakit nga ba kami nabubuhay sa mundong ito? Ikaw ang mahabaging Diyos. Lagi mo kami tinitingnan, lagi mo kami tinatanaw. Bagamat, kung di man namin nakikita, kami niyayakap pong lahat, Ama, upang aluin sa mga dumarating na mga pagsubok sa aming mundo. At narito po kami lahat nagkakaisa, lumalapit, dumudulog, humingi ng tawad, Ama, sa mga kasalanan namin nagagawa sa iyo, sa isip, salita at sa gawa. At hugasan mo po ng banal mong dugo ang mga kasalanan namin. At samahan niyo po kami sa gawain nito na mangusap ka sa bawat isa mula sa iyong salita upang magdala ito ng pag-asa at katiyakan na ang buhay namin sa lupa ay panandalian lamang. Ngunit ang buhay na nilalaan mo para sa amin, na makapiling at makasama ka ay walang hanggan. Ama, maraming salamat po sa iyong kabutihan at pag-ibig sa amin lahat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen. Amen po ba? Yan. Alam po natin, nalulungkot tayo. Umupo na po tayo lahat. Alam po natin na nalulungkot tayo, pero ang Diyos na magpapalit ng kagalakan, nalulungkot tayo for the meantime, dahil hindi na natin siya makikita physically. Pero ang kasiyahan natin, yung maunawaan at malaman natin sa ating kapatid na ito, si Brother Jose, na yung saan siya tutungo. At lahat naman tayo doon nais tumungo. Wala namang hindi ayaw na pumunta ron. Bago ako mag-umpisa, may kukwento ako sa inyo. 20 taon na po ako nag-stay ni Japan at doon na rin po ako nakakilala. Sa kagustuhan kong ipakilala si Jesus, bagamat alam natin si Jesus, ngayon malapit na yung malaraw. May hapon na kinakausap ko. Sabi ko sa kanya, sa hapon, pinapakilala ko si Jesus. Sabi ko sa kanya, pag ikaw ba'y namatay sa mo gusto pumunta? Ang sabi na hapon, sa langit. Sabi ko, alam din nila langit. Sabi ko gano'n. Tayo, mas alam natin kasi pinamulat na nasa atin ng ating mga pananampalataya na may pupuntahan tayo pag namatay tayo. Tapos, ang tanong ko sa kanya, pupunta ka sa langit, ano ba meron sa langit? No? Ano ba meron sa langit? Kung minsan magtatanong tayo, ano nga ba meron sa langit? Ba't gusto natin pumunta ron? Malaki siyang katanungan. Tapos, tinanong ko uli siya, gusto mong pumunta sa langit? Ang tanong ko uli sa kanya, pangalawang tanong, paano pumunta sa langit? No? Paano pumunta sa langit? Hindi rin niya alam paano pumunta sa langit. Pero alam niya, gusto niya pumunta sa langit, pero papunta sa langit, di niya rin alam. Ang huling tanong ko sa kanya ay ito, sino magdadala sa iyo sa langit? Hapon yun, ha? Sino magdadala sa iyo sa langit? Sa ating kultura at tradisyon, malayong malayo sa nakagisa nating pananampalataya dahil may kilala tayong Kristo Jesus. May Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. Pero sila, ibang reliyon nila. Halo-halo, Buddhist, kung ano-ano pang mga iniidolo na laron. Pero ang laman ng puso nila, pupunta sa langit. Alam niyo kung bakit? Kasi nakalagay sa bawat puso natin, alam man natin o hindi, maghahanap ng pupuntahan yan, at ang pupuntahan yan, walang iba kundi langit. Ano dahilan? Kasi lahat tayo galing sa langit bago rin tayo narito sa lupa. Paano mo nalaman, kuya, galing tayo sa langit? Pag nabasa po natin sa Biblia, maintindihan nyo na tayo palang lahat ay galing sa langit at nais na Diyos may balik sa langit. Ba't tayo narito sa mundo? Kasi ang Diyos, lumikha ng pamilya sa langit
lumika ng pamilya rito sa lupa. At tayo yon. Nagkakakitaan tayo, pero ang Diyos na lumikha sa atin, hindi natin sila nakikita. Pero sa langit, nagkakakitaan sila. Kasi ang form nila, ang entity nila, spiritual being. Tayo, physical being. Kaya nagkakakitaan tayo. Pero after this here on earth, may pupuntahan tayo pupuntahan. At ito yung kung saan tayo nagmula, ang Diyos na lumikha. Kaya mula kung sa Diyos tayong nilikha, may plano na ang buhay natin mula sa Kanya. Ang kailangan lang natin, paano natin malalaman ang plano ng Diyos sa buhay natin. Yan ang gagawin na salita ng Diyos. Gagabayan tayo at dadalhin, ito pala ang plano ng Diyos sa buhay ko. Nung araw, hindi ko rin po alam. Ayan po, kilala niyo po si SP, na taga Yellow Bell, anak ni Nanay Charing, Yan ang makulit na naglo-long distance sa akin. Sabi ko, kilala ko naman si Jesus Catholic ako, sabi ko ganun Ang daming long distance niyan. Namimiloso po ako. Pero sa biyaya ng Panginoon, dahil sa pananalangin ng simbahan, masyado akong naging radikal nung nakilala ko Panginoong Jesus sa pamagitan ng salita. Hindi ko siya kilala. Nakilala ko siya ng gusto nung naranasan ko siya. At sinabi ko sa sarili ko, totoo ka pala, bakit ngayon lang kita nakita? Kaya matanda man tayo ngayon o bata pa, hindi pa po huli. Dahil nais ng Diyos, makapiling niya tayo rito sa lupa. Para maging totoo ang ating panalangin. Di po ba nananalangin tayo? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, dito sa lupa katulad sa langit. Sundin ang loob mo. Yun ang malaking katanungan. Paano mo susundin ang kalooban ng Diyos kung wala kang maririnig mula sa Diyos? At maririnig mo lang ang ingay mula sa kalooban ng Diyos mula sa Kanyang salita. At marami tayong maintindihan na marami sa atin na naunawaan natin yung mga turo na magdadirect sa atin mismo kay Jesus. Ang salita ay si Jesus. Jesus ay salita. Pinababa siya rito ng Diyos upang iligtas tayo. Inabot tayo ng Diyos na hindi nakita, nagpakilala siya bilang tao para abutin tayo upang nasagay ng kasalanan natin ay matubos niya. At siya magdala ng kasalanan natin at hindi na tayo magdusa. At ang kailangan lang, magsisi ng kasalanan at manampalataya sa Kanya. Ganun lang po kasimple, walang kahirap-hirap. Kaya po ngayon, umpisahan ko na po, ano lang po yun, intro ko. Para yung kaunawaan natin, totoo bang may pupuntahan? Lalo na si Kuya Jose. No? Lahat tayo, mananalangin, gusto natin pumunta siya sa si Kuya Jose, sa piling ng langit. At ang buhay natin rito sa lupa, ang salita ng Biblia, hanggang sa paputi natin buhok, iingatan niya tayo tililigtas. Ano dahilan? Kasi gusto niya makita sa ating mga buhay na si Jesus ang naghahari. Kaya maghari ka rito sa lupa na katulad sa langit. Paano ba naghahari ang Diyos sa buhay ng tao? Pag nabasa mo yung salita, napakinggan mo yung salita, malalaman mo, ay, ito pala gusto ng Diyos. Ito pala ayaw ng Diyos. Kaya nga natin nalaman may kasalanan dahil sa salita ng Diyos Kaya nga natin nalaman may pupuntahan langit dahil sa salita ng Diyos. Kaya nga natin nalaman mayroong Diyos Ama, may Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo dahil sa salita ng Diyos. Kaya lang, hindi tayo naturuan na magbasa dahil ito'y bawat isang kaligtasan ng tao. Kaluluwa mo yan, ikaw ang pupunta sa langit, walang magagawa ang mga tao dito pag namatay ka. Ang pananalangin habang buhay, kita nyo, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, pwede naman niya tubusin ang kasalanan kahit di na siya bumaba Pero kailangan niya bumaba para abutin tayo. Para ipalam niya may pupuntahan tayo. Kaya sa babasahin ko, itong istorya. Sa book ni Juan, si Apostol Juan o si Saint John, sabi sa chapter 11, 25-26, ang nagsasalita rito, na sinabi ni Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus. Ang kausap niya rito, si Marta, sa pamilya ni Maria, tsaka ni Lazaro. Ako ang nagbibigay buhay, sabi ni Jesus, at muling pagkabuhay. No? Si Jesus ang nagsabi nito. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Kahit mamatay, muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, kay Jesus to sumasampalataya, naniniwala kay Jesus, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Sinabi niya to kay Marta. Kasi si Marta may kapatid si Lazaro. Si Lazaro, kaibigan at mahal ng Diyos, dahil si Maria,
Siya yung si Maria na nagbasag ng pabango nung panahon nandun sa isang bahay si Jesus dahil sa kanyang kasalanan, marudub ang kanyang pagsisisi, na binasag niya yung pabango sa paanan ni Jesus. Hinugasan yung paanan niya, tapos yung buhok niya, pinunasan yung paan ni Jesus. Kaya si Maria, si Marta, tsaka si Lazaro, sino naman si Lazaro? Si Lazaro ang namatay na ng 4 na araw, binuhay niya. At ang panahon na yon, ang lugar ng libingan, isang yungib o kuweba, natatakpan ng bato. At ang istorya nito, 4 na araw ng patay si Lazaro. Hinayaan niya munang, binalita kasi kay Jesus, Jesus, yung kaibigan mo, yung pamilya mo, na minamahal mo, ay may sakit, sabi niya gayon. Hindi siya tumitinag. Tapos, 2 araw pa nakalipas, halika na, pumunta na tayo, punta na natin si Lazaro. Sabi niya, natutulog lang. Pero sinasabing natutulog, ibig sabihin patay na. So, alam niya. Kaya sinalubong siya ni Martha, nakita siya. Sabi ni Martha sa kanya, kung nandito ka, bago pa, nagkakasakit pa lang, gagaling siya. Kasi sa panahon na yon, si Jesus, kilalang kilala na nagpapagaling ng mga iba't ibang uring sakit. Ano mang uri na sakit, bulag, nakakita, no? Lumpo nakalakad, no? Maraming milagro. Kaya sinabihan niya si Jesus, kung narito ka, may sakit pa lang siya, mabubuhay siya. Pero bagamat patay na siya, 4 na araw ng patay. Pinutahan niya. Ano layunin? Upang ipakita at ipaalam na si Jesus ay siyang sinugo ng Diyos at manampalataya ang tao sa panahon na yon. Habang babasahin natin to, upang manampalataya din tayo. Na mapakinggan natin, ito pala si Jesus na kilala ko. Siya pala yung darating na last week ng March, na isi-celebrate na naman nating holiday. Lagi lang natin inaalala ang kanyang kamatayan, pagkapako sa krus, pero hindi natin naalalaman, naunawan, ang lalim ng sineselebrate natin ay katumbas pala ng regalo niyang buhay sa atin. No? Akalang natin, ang holiday nito ay para lang holiday na makapagbakasyon katulad ng Christmas, Bagong Taon. Wala nang hihigit pang holiday na napakahalaga sa langit ay alalahanin natin si Jesus. Na namatay siya sa krus at ang dahilan para tubusin ng kasalanan ng lahat ng tao. Lahat ng tao. Kaya nga ang tawag niya sa lahat ng nilika, anak niya eh. Kaya lang napawalay. Kaya ibinabalik tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng salita niya. Iniwan niya yung salita niya. At ang kasama natin everyday, ang Holy Spirit. No? Kaya dito, sinasabi niya, siya yung nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino man sumasampalataya sa Kanya, kahit mamatay, muling mabubuhay. Nung bago-bago pa lang ako nagbabasa ng Biblia, posible ba, Panginoon, na mabuhay uli kami namatay? Lalo na yung mga nakremate, naging abo na. Tanong ko sa Panginoon, para akong batang nagtatanong. Habang nagbabasa, nagtatanong ako, anong katotohanan ng sinasabi ng Biblia na ito? Paano yun namatay sa dagat? Pinagkakain-kain na ng mga isda, nagkahiwa-hiwalay ng katawan. Paano mabubuo uli yung katawan nila para mabuhay na muli? Alam niyo, sagot sa akin ng Panginoon, saan ba nanggaling ang tao? Paano niya nilika? Lahat tayo nilika mula sa labok babalik. Kung nagawa niya yon, hindi ka pa nagiging tao rito, ay nabuhay niya, paano pa yung namatay ka, may kaluluwa ka, at ibabalik ka niya. Kaya pag nagko-communion tayo, inaalala natin kanya pagkamatay, pagkabuhay na muli. At babalik siya rito uli. Ano dahilan? Upang mabuhay uli. Kaya sa istorya na ito, sinasabi niya sa 11:41-44, kaya tinilis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako. At alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto. Upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Lumabas nga si Lazaro na pagkasabing to ay sumigaw si Jesus, Lazaro, lumabas ka. Sa verse 44, lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing. Ang mga kamay at paa may nakatakip ring tela sa muka. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at nang makalaya. Meron ba tayong kilala na nakikilala natin, na tinatawag natin, na katulad ng ginawa ni Jesus? Yung tinubos niya yung kasalanan mo? No? Pinatawad yung, agad-agad pinatawad yung kasalanan. Wala nang mahabang mga gagawin para lang mapatawad kasalanan. Kasi alam niya laman ng puso natin lahat ngayon.
Kinasabi niya yung kwentong ito, hindi lamang doon sa nakikinig sa panahon na yon, kundi sa panahon na ito, alam niya, mula sa salita ng Diyos, ikikwento ang istorya na ito na siya yung pagkabuhay na muli. At lahat naman tayo nagnanais na gano'n. Pero wag muna ngayon. Amen ba yun? Wag muna ngayon. Gusto natin enjoy yung pamilya, yes. Kung ang bawat anak ay mag-enjoy o mga magulang mag-enjoy sa pamilya, how much the Father God in heaven enjoy us here on earth like in heaven. Ang pinakalayunin ng Diyos ay gusto niya makita na nananaig at lumalago ang kaharian niya rito sa lupa ng katulad sa langit. No? Kaya nga kung maunawa natin, sa langit ba may sakit? Wala. Gusto ng Panginoon, yung paghahari niya, kung siya'y maghahari rito sa lupa, mararanasan natin walang sakit. At kung walang sakit, di na natin kailangan ng hospital at doktor. Amen ba? Sa langit ba may mga kriminal, may magnanakaw, may mga away, may manggugulo? Wala, di ba? So kung paghahari niya, ang nais niya makita rito, mararanasan ng mundong ito na walang kriminal, walang magnanakaw, walang iba't bang uri ng kasalanan ng iiral, kundi yung kabutihan, kabanalan, katarungan nagmumula sa Diyos. Pag ganun na mangyayari, walang trabaho pulis at di na kailangan ng pulis. At ang pulis natin, yung mga angel ni Lord. No? Di ko rin to alam noong una. Ako ang taong hindi palabasa, gusto lang, gawa lang ako ng gawa. Yan ang trabaho ko sa Japan. Natuto ko mula sa karunungan binigay sa akin ng Diyos. Nagmimix ako ng musika. Yan ang trabaho ko panggabi. Pero sa biyaya at habag ng Diyos, dahil may nananalangin sa akin, na makakilala ko sa Panginoong Hesus, hindi lang basta kilala. Nais niya relasyon. Para mismo ikaw, matiyak mo sarili mo, pag ikay namatay, kung saan ka pupunta. Kung nararanasan mo ang paghahari ng Diyos dito sa lupa, sa buhay mo, saan ka pupunta, palagay mo? Di sa kaharian niya. Tama ba? Ang tanging dahilan upang di tayo makapasok sa langit, kasalanan. Kaya kung nakamatayan nating may kasalanan tayo, kahit gusto man natin pumasok sa langit, kahit gusto man ni Jesus na makapasok ka sa langit, dahil sa bitbit mong kasalanan na hindi mo nahingi ng tawad dito sa lupa, hindi ka makakapasok sa langit. Batas niya yun eh. Utos niya yun, nakasulat sa Biblia. Kaya nga dito sa lupa, sabi niya, dito sa lupa, ginawa ang kasalanan mula kay Eva at Adan. At mula sa katawan ng tao, nagkasala. Kaya nga si Jesus dito rin sa katawan na ito, ginawa para tubusin ang kasalanan. Hindi na kailangan tayong magpakasakit, na may gagawin tayo para marinig tayo ng langit, para tanggapin niya tayo. Yes, araw-araw, inaantay niya tayong lumapit lahat sa Panginoon. Ano dahilan? Mahal niya tayong lahat. Anak niya tayong lahat na napawalay saglit sa Kanya. Pero nais niya tayong ibalik at ipanganak sa Kanya. At magbasa na salita niya at lumalaki ka na parang bata, naintindihan mo, ito pala ang nais ng Diyos na layunin niya, itatag ang kaharian dito sa lupa. Nakita niyo na ba naghahari ang Diyos dito sa lupa? Puro kasamaan, di ba? Puro kasalanan. Buksan niyo yung dyaryo, buksan niyo yung TV natin. Puro krimen. Walang tigil. No? So, kung yun na nangyayari, di pa natin nakikita lubos ang paghahari ng Diyos dito sa lupa. Ipinapanalangin natin yung Our Father, ibinigay sa atin, kasi ito yung layunin na pupuntahan ng Diyos. Dito maghahari. Ayaw niya muna tayong pumunta sa langit. Gusto niya makita sa iyo na pinaghaharian tayong lahat ng Diyos. At nagkasama-sama tayo, ito ang kaharian ng Diyos. At lahat tayo, hindi lamang tayo lingkod ng Diyos, hindi lamang tayo bayan ng kaharian ng Diyos, pinakamaganda sa lahat tayo yung mga anak ng Diyos. Amen ba? Nilalagpasan niya na bawat isa na pwedeng tawaging santo at santa. Dahil ang tatay natin sa langit ay banal at nais niya sa atin lahat tayo magpakabanal. Imposible, parang ang hirap. Yes, talagang mahirap kasi kung matanda ka na, parang puno, ang hirap bayukin para mabago ang itsura ng pagkakatindig, babalik sa dati. Pero sa biyaya ng Diyos, bibigyan tayo ng kakayahan at karunungan
upang makasunod tayo sa Kanya. Sa mga ugali nating nakalakihan, nakasanayan, natutunan, nalaman, tutulungan tayo ng Diyos upang makasunod sa salitang itinuturo. Kaya, ang may Diyos sa buhay ng tao, 360 degrees pagbabago ng buhay. Hindi sa sarili mong lakas, hindi mo sariling karunungan, kundi ang Espiritu ng Diyos na sumasayo, ipinagkaloob niya sa'yo, dahil humingi ka ng tawad, tinanggal sa'yo ang kasalanang Espiritu. Ano ba yung Espiritong makasalanan? Nagnanakaw, nagmumura, nang lalait, nagchichismis, lahat kasalanan, Espiritu yan eh. Sa pagtanggap natin sa Panginoon, isusuko natin ito lahat. Binayaran niya 2,000 years ago. May tinanggal, ang maganda balita, may pinalit. Ano yon? Holy Spirit. Kristo Jesus na sumasayo. Kaya ang layunin ng bawat isa na nilalang niya, maging kawangis at katulad ni Jesus. Sa unang malaking pagtingin, parang ang hirap. Pero once na binasa mo yung salita, ang salita ng Diyos ang maglilinis ng karumihan natin. Hayaan natin ang Diyos magtrabaho. Tutulungan niya tayo. Kasi yung desire natin, papalitan niya. Noong araw, taong club ako eh. Imagine nyo, nagtatrabaho ako sa nightclub, nagpapatugtog ako, sasayawan dyan, didisco dyan, nagbabanda dyan, contract worker mga kasama namin, yan ang naging linya ng buhay ko. Pero every Sunday, every Friday, nandun ako sa prayer meeting, nandun ako sa church, maghapon ako sa simbahan. Inuunawa ko, inalam ko, dahil sa tulong ng pananalangin ng aking mga kapatid, ng pamilya, dahan-dahan niya akong binago. Ang tawag nga sa akin ng pastor ko international eh, mga puti. Sabi niya, yabang, siyempre kailangan mayabang ka sa club, makisig, kabataan mo pa. Tinanggal ako ng Panginoon at iyak ako ng iyak sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi laki-laki ng sahod ko eh. Kahit nakapikit ako, magtatrabaho ko, kikilos yung club eh. Pangalawa ako sa may-ari. Kilala nila ako, trendsetter ako sa lugar namin. Umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, wala akong alam mong ibang trabaho. Ano gagawin ko? Lugar ng kadiliman talaga. Yung mga, di ba may hostess, babae? May hosto, puro lalaking mga gwaping kasama namin. Mga kilalang artista na wala ng booking, dinadala sa amin. Pagkatapos namin magtrabaho, mga lasing na. Kailangan uminom para malaki kita ng club. Magpipray kami. Natuto ako mag-pray sa kanila, ikot kami. Hihingi kami ng tawad, pero bukas gagawa naman kami ng kasalanan. Hihingi kami ng tawad. Pero napansin ko sa pananalangin, nakikita ko umiiyak sila dahil may tulo ng luha sa flooring namin. At nagpatotoo sila, magkakahiwalay na kami, sinasabi nila sa akin, ito yung nangyayari nung panahon na nagkakasama kami. Kaya hindi nila ako makalimutan. Hindi ako kung dapat nila alalahanin, kundi alalahanin nila at huwag makalimutan si Jesus na nagbago ng buhay ko. Kaya ang pangalan ko, kilala sa lugar na pinanggalingan ko. Hindi tungkol sa akin, kundi ang taong ito, ang laki-laki na sweldo, iniwanan, tapos nagbago ng trabaho, ba'y sahod ko, 1/4 nga lang eh. Dahil sa pagsunod ko sa Panginoon, nilakaran ko siya. Pero nung bago ako umuwi, lahat na nawala sa akin, na kinikita ko, ibinalik niya doble-doble pa. And even now, ang pagpapala, ito tiyak at sigurado. Ito maganda sa Panginoon eh. Hindi kalugihan. Alam niyo, may salita siya sa Biblia. Surely, goodness and mercy shall follow all the days of your life. And I will dwell in the house of the Lord. Sa Tagalog, tiyak at sigurado, hahabulin ka ng kabutihan at habag ng Diyos. No? Nung nababasa ko yun at inangking ko, Panginoon, bakit ako hahabulin ng kabutihan mo? Bakit ako hahabulin ng kahabagan mo? Alam nyo, ang sinagot niya sa akin, nandyan sa'yo espiritu ko eh. Nandyan sa'yo espiritu ko. Ang gagawin niya, dalhin sa pamumuhay na kawangis katulad ni Kristo. Kaya lahat ng kailangan niyan, ipagkakaloob niya as long na pinamumuhay natin ang kanya salita. Kahit hindi mo alam, sigurado tiyak. Diba, Sister Annie? Naalala ko nga, Sister Annie. Yan, di niya ako makakalimutan kasi inabutan ko sila. Mga third year college pa lang yan, nagbitaw ako ng salita. Nung sinabi ko, ilan sila, 4 yan mga yan. Lahat yan, nakita ko, napakaganda ng trabaho, napakalalaki ng sahod. Hindi binabahuhin ng Diyos. Alam niyo kung bakit?
Si Satanas, binigyan niya kapangyarihan, hindi binabawi, kaya kalaban natin eh. Pero hindi tayo nakikipaglaban, si Jesus ang nakikipaglaban para sa atin. Dahil wala naman tayong laban. Ang kailangan lang, mabasa natin salita, paunawa ng Holy Spirit ang salita, at ilakaran natin pamuhay, makikita niyo pagbabago. At doon pa lang maunawaan niyo, totoo nga, ako'y anak ng Diyos. Ang tatay ko, banal, matuwid, at makatarungan. Kung ang lahat ng tao ay paghaharian ng Diyos, walang mahirap na Pilipinas. Walang mahirap na Pilipinas. Sobrang kayamanan, ibubuhos pa sa ibang bansa. Hindi dahil sa karunungan at kakayahan natin, dahil sa pagpapala ng Panginoong Sus. Ibibigay niya. Ano dahilan? Pag-aari niya itong mundo eh. Apakanya nga lang ito eh. Napakalit natin sa kanyang paningin. Pero dahil dyan, mahal na mahal niya tayo. Ngayon, ang tanong ko, at alam naman natin lahat, kahit yung bata, pag tinanong namin sa si Sister SP,